Ang sabi niya, hindi niya alam. Online siya. Mga viewers, kamakailan lang po, mayroong isang teacher nga nagtrending dahil nga po habang nagla-live siya ay siya naman ay nagagalit sa kanyang mga estudyante na hindi dapat ipagsabi or isalita sa isang estudyante ang mga ganyang salita. Kaya pakinggan po natin yung reaction mismo ni BP Sara kung ano ang ipapataw niya na kasalanan dito sa teacher. Kayo na rin ang mag-judge kung tama lang ba ang sinabi ni BP Sara tungkol po sa teacher na ito. Kung hindi po, i-comment nyo lang po dito. Kaya pakinggan na po natin yung reaction ni BP Sara dito sa teacher nga nagtrending. Ito ang reaksyon ni Inday BP Sara sa isang teacher nga nagla-live sa TikTok habang ito ay nagagalit sa kanyang mga estudyante. Ang una kong naging reaction is tao lang, yung teacher, lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag napafrustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students. Nakita ko yung explanation niya and then sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Itigil mo na yung klase, and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase ulit. So, there's a need to pause kapag galit yung teacher. So, yun lang yung sinabi ko na i-remind doon sa teacher. Madam Sara, bakit walang penalty? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why pinasabihan ko yung teacher. Tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya magklase. Madam Sara, kailangan ba talaga i-social media public live habang siya ay nagsisermon sa mga estudyante niya? Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Madam Sara, mayroon bang seminar ang mga teacher na bawal po sila magsalita na hindi maganda sa harap ng estudyante, na hindi ikakatruma ng mga estudyante natin yung mga salita na binibitawan po nila? Meron din po ba medical ang mga teacher para po malaman natin kung tama po yung pag-iisip nila, Madam Sara? Yes, oo. Meron naman tayong psychological, psychosocial support sa ating mga teachers. We have teachers that are trained for stress debriefing, lalo na sa ating disaster program. So, pwedeng itong gawin kung merong mang bata na nag-manifest na meron siyang anxiety or stress na naramdaman dahil sa nangyari. Okay ba guys? Sabi ni BP Sara, tao lang din po daw nga nagkasala din tayo. Hindi dapat sabihin daw din sa mga estudyante yung sinabi ng teacher at imposible naman nga hindi niya alam nga naka-online siya. Pasimple-simple pa kasi nakatingin pa siya nga sa Siguro yung teacher na yun, hindi natin alam talaga kung ano dahilan, kung bakit talaga galit na galit siya sa mga estudyante niya. Baka napahiya talaga siya nga kaya siguro nasabi niya ng ganun. Di ba sabi niya, tinatawanan lang daw siya, salita sa ng salita. Kaya tama lang si BP Sara mga ka-viewers. Tao lang din po, buti naman dahil wala sa ipapataw na kasalanan kasi kawawa naman yung teacher kung matanggalan siya ng lisensya o matanggal siya. Kayo po, tama lang ba nga walang panagutan yung teacher na yun sa ginawa niya sa mga estudyante niya? I-comment lang po kung ano yung reaction yung mga ka-viewers. Maraming salamat po. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe mga ka-viewers para ma-notify po kayo sa aking mga bagong upload. Thank you!